Sana ay hindi panaginip. Sana ay ikaw na nga. Pag-ibig di mapipigilan. Puso'y sa iyo lamang. Jose Enrique, anong ginagawa mo dito? Wala eh. Gusto lang kita makita, namimiss na kita. Pwede ba lumabas ka na? Sige, lalabas ako pero bigyan mo muna ako ng isang halik. Ayoko nga. Ayoko, isang halik lang na may hiniling ko sa'yo, hindi mo pa maibigay. Ayoko nga. Halikan mo ako, hindi. Jose Enrique, ano ka ba? Eh, mas masahol pa nga yung ginagawa natin dito eh, di ba? Halik lang, hindi mo pa maibigay ngayon. Halikan mo na ako. Ako pa, sa'yo. Jose Enrique, ano Ano na? Ano nangyayari dito? Araw ay biglang sumikat. Ang init ay naramdaman. Love, ito kasing kapatid mo ang kulit-kulit, hinihiram yung magazine, binabasa ko pa eh. Eh, may gusto lang naman akong tingnan dyan eh. Sandali lang naman eh. Binabasa ko eh. Kahit sandali lang. San Enrique, buti pa lumabas ka na ng kwarto. Sige, pero peram na lang muna ako nito. Kung mag-alala, babalik ko rin sa ito. Manang Mona, kumusta na ho si Gilbert? Mabuti na siya. Celia, mabuti na siya. May sakit ho ba siya? Wala. Napagod lang. Napagod lang siya. Manang Mona, Huwag ka na mag-alala. Kailangan lang niya magpahinga. Love? Ba't nandito ka pa? Kanina pa naghihintay yung driver mo ah. Carlos Miguel? Hindi ko nagustuhan yung ginawa mo kanina. Kahit sabi mo pang kapatid ko yun si Jose Enrique, hindi ko nagustuhan yung pagpapapasok mo sa kanya dito. Lalong-lalo na't wala ako. Ilan taon ka na ba nag-aalaga ng bata, Ana? Matagal na po, sir. Medyo natigilan nitong huli kasi may napasukan ako ibang trabaho. Malikot tong pamangkin ko. Baka naman maigli ang pasensya mo sa mga bata. Nako, hindi ho, sir. Diyan ho ako magaling sa pag-aalaga ng mga bata. Eh, matuwain ho kasi ako sa mga bata eh. Sige. Kumpletuhin mo muna yung mga requirements na kailangan ko, tapos bumalik ka na dito. Talaga, sir? Sige ho, maraming salamat, sir. Jimboy. Hello. Hello. Pero love, hindi ko naman alam na pumasok na pala siya. Bakit di mo na siya kinausap sa labas? Dahil wala na akong magawa. Bigla na lang siya pumasok. Kahit na! Ayoko naman siyang pagtabuyan dahil baka sumama ang loob niya. Huwag ka na magdahilan. Dapat hindi mo pa rin ginawa yun. Carlos Miguel, sana naman maunawaan mo ko. Kung sumama man ng loob mo dahil sa ginawa ko, sana patawarin mo ako. Ginagawa ko lang naman yung mga yan dahil nakikibagay ako sa pamilya mo. Tapos ako pa yung lumalabas na masama.
Gilbert, eto na yung juice mo. Sige, salamat. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Ako? Okay na ako. Ganun lang talaga ako pagka nakakaramdam ako ng pagod. Alam na ni Manang mo na yun. Madalas ba mangyari sa'yo yun? Hindi naman. Eh, paano kung mangyari yon tapos wala dito si Manang Mona? Swerte ko na lang kung magkamalay pa ako. You know what, Consuelo? I'm still wondering kung bakit tayo binigyan ng press release itong Mr. Montenegro na to. Tungkol dun sa ilo-launch niyang bagong product. Ngayon lang nangyari ito sa akin. To be honest with you, Don Ramon, wala akong idea. One, I haven't met the guy. Ako man. And two, ngayon ko lang narinig ang pangalan ng kumpanya nila. And I don't know kung saan lupalop nang galing ang taong yan. Don Ramon, baka naman nakilala mo na siya. Hindi mo lang siya matandaan. O kaya naman dating associate na nagkasamaan ng loob. At ito ngayon, bumabalik para makipagkompetensya sa inyo. Sanay na ako nag-iisa. Katunayan nga niyan, handa na ako. Ang pagtanda ko, mag-isa pa rin ako. Gilbert, hindi ka ba nalulungkot sa ganun sitwasyon? Tao lang naman ako eh. Maski na pasabihin kung okay lang ako na nag-iisa, pero paminsan-minsan, nakakaramdam din ako ng lungkot. Pero alam mo kung ano lang talagang nagpapasaya sa akin. Yun, kapag tumutulong ako sa kapwa, pag may natutulungan ako ng ibang tao, Tulad ng ginagawa mo sa akin? oo, Cecilia. Lulubusin ko ang tulong sa'yo. Lulubusin ko. Well, if this Mr. Montenegro means business, well, I mean business too, Consuelo. After all, hindi naman ako siguro tatagal dito sa business na to. Kung madali ako mapasuko ng mga kakompetensya ko. Sana nga, Don Ramon. But I must admit na medyo na-disappoint ako. Ang pangit naman yata na ngayong nagme-merge tayo ng kumpanya, ngayon pa mayroong nananabotahe sa atin. I'm sorry, Consuelo. This is beyond my control. I'm really sorry. Well taken, Don Ramon. Ma'am, yes, it's me, Esme. I am so glad and pleased and proud to meet you. To meet you. To meet you. Isn't the world such a lovely place for lovely people like you? I think so too. I think so too. Anong gawa nun? I know. Ewan ko ba? Pinakausap ang hangin, puno, kahit ano. Try mo kayang puntahan. Baka sakaling matauhan. Esme. I know. Hi! Hi there, love of my life. Give me a kiss. Ano ka ba? Ang daming tao dito. Hindi ka ba mahiya? Nas nakakahiya yung ginawa mo sa akin, no? Ikaw naman, kiss lang eh. Kunwari lang tayo mag-jowa. Alam ko, kunyari nga lang, kunyaring kiss. I-remind ko lang, ha? Alas 7. Susunduin kita. Oh, sure, I'm so ready. Alam mo ba, nakapaghanda na ako ng speech na sasabihin ko sa mama mo.
Oh, sige, sige. Alas 7, ah. Alas 7, in punto. I'll wait for you. Ay, morning, mga day! Ladies and gentlemen, ako, maghanda kayo dahil mamayang gabi, bababa sa langit ang pala! Ang toroy! Alam mo, ikain mo yan. Hindi na rin! Ate. Oh. Ate Consuelo, tulungan mo ko. Bakit? Consuelo. Makakauwi ka na. Pasensya ka na kasi pinagbilila sa akin ni Carlos Miguel si Cecilia. Ilayo ko daw yung asawa niya sa mga kaaway. Don't tell me after that first time, hindi na kayo nagkita muli ni Consuelo? Well, Mama, hindi ko pa siya natatawagan. But, I've already sent her flowers. Iho, talaga bang interesado ka sa kanya? Mama, alam ko naman na isa na naman to sa mga naisip mong paraan para magkaayos kami ng papa. Dahil ayokong makamatayan ng papa mo. Ang sama niyan loob sa iyo. That's as simple as that. Bakit, Mama? Hindi ba siya pwedeng mamatay na tinatanggap ng bukal sa kanyang kalooban kung ano man ang gusto kong gawin ko sa buhay ko? Ay, Naku, ang ganda pala magiging bahay ko kung sakasakali. Ano yun, Esme? Wala. Ano, sa may CR niyo, magpapalit akong pangit na suot ko eh. Halika, kasama kita. Sa loob? Hindi, no, sa labasan ng pintuan. Sige, mag-share ka na. Tatuwain ko na si Mami, okay? Okay. Mami mo sasama sa akin? Esme naman, puro ka biro eh. Hindi ako nagbibiro, nagtitense lang ako. Huwag kang matense, okay? Mabait ang Mami, okay? Okay, okay? Okay. O, pasok ka dyan sa pintuan. Kaliwa, banyo. Good evening, everybody. Pa. Ma. Come join us. Saan ka na naman ba nanggaling? May kinausap lang ako, Ma. Nagpapagawa ng murals. Matutuloy ba? Sa tingin ko, Papa, dahil nagbigay na ng down eh. And yun din sana ang plano kong ipang-down dun sa bala kong kunin na condo unit. Unit? Anong condo unit? I'm planning to move out, Ma. Gusto ko munang magsarili. Ano ba, Apollo? Ang tagal naman yatang mag-bathroom ng girlfriend mo. Ma, ganun talaga si Esmeralda. Napaka-hygienic na kasing tao eh. Well, mabuti kung ganon. Magkakasundo kami. Alam mo naman na ang ayoko sa lahat eh, babaeng burara. Hello po, ma'am. Good evening po. Iha, saang peryahan ka ba napulot ng anak ko? Ano na naman bang pumasok sa kukote mo at naisipan mong bumukod? Marami kasi, Ma. Pero
isa na ho sa dahilan si Cecilia. Bakit si Cecilia? May problema ba sa hipag mo? Aber, sige nga. Sige na, Jose Enrique. Ipaliwanag mo sa akin ang dahilan mo kung bakit si Cecilia habang magkakaharap tayo. Hindi ko na kasi matagalan yung inggit sa mag-asawang to, Mama. Masyado silang sweet. Halos mamatay ako sa inggit eh. Lalo na sa kapatid ko, napakaswerte. Dahil meron siya asawang isang katulad ni Cecilia. Sana isang katulad mo rin naman pangasawa ko, Cecilia. Ang totoo, patakas lang ang ginagawang pagdalaw dito nung mama ni Gilbert. Kasi nga, ayaw nga nung papa niya. Eh, matindi ho pala talaga ang galit ng papa ni Gilbert sa kanya. Manang Mona, ano ho ba talaga ang dahilan? May nagawa ho ba talagang kasalanan si Gilbert? Mukha naman siyang mabait. Talagang mabait siyang si Gilbert kung sa mabait. Kaya lang, merong gustong mangyari ang papa niya na hindi niya kayang gawin. Manang Mona, ano ho yun? Wala ako sa posisyon para sabihin sa iyo yun. Pero malalaman at malalaman mo rin. What's bothering you? Kanina ka pa hindi mapalagay dyan. Alam mo, Ramon, something fishy is going on. Alam ko, meron. Mayroon! Ano na naman yon? Hindi ba? Ang sabi sa atin ni Jose Enrique, si Cecilia ang dahilan kung bakit gusto niyang bumukod. O ngayon? Sa tingin ko, hindi siya nagsasabi ng totoo. May kutob ako. Meron lang siyang gustong pagtakpan. Sandali lang. Masyado ka naman magugulatin. Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, hindi na kita guguluhin. Alam ko rin kasing nahihirapan ka na, kaya naisip-isip ko na tumigil na lang. Salamat. Salamat, Jose Enrique. Maraming salamat. Alam mo kasi, Olga, ayoko nakikita kang nahihirapan o natatakot sa oras sa kailangan kita. Kaya, para hindi na ganon, ililipat na lang kita ng ibang bahay.